Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa sandaling ito, sinabi ni Goku na kailangan niyang mahanap ang huling Dragon Ball para hilingin sa Eternal Dragon na si Shenron na buhayin ang ama ni Oppa, si Bora. Sumang-ayon silang lahat at bumalik sa Kame House para ayusin ang Dragon Radar. Sinabi ni Bulma sa gang na ang radar ay gumagana at ang Dragon Ball ay baka nakatago sa loob ng tiyan ng isang hayop, dahil hindi ito matukoy ng radar. Si Master Roshi ay nasa lahat ng bagay habang pinuputol ang kanyang mga balahibo sa ilong, at sinasabi sa grupo na makatulong si Fortune Teller Baba sa kanila, siya ay kapatid na babae ni Master Roshi. Nagpa siya silang puntahan siya. Nagpa siya si Bulma na oras na para umuwi at makita ang kanyang mga magulang. Nag-chicken out si Ulang, ngunit tutulungan ni Napwar, Yamcha, at Krillin si Goku habang nananatili si Master Roshi sa bahay kasama si Lanch. Pagkatapos, pumunta hanggang sa palace ni Fortune Teller Baba, ngunit kailangang huminto sa isang bayan sa Southern Continent para sa gas. Nang tumalon si Goku sa capsule jet, hindi sinadya na nasira niya ang kanyang damit. Ang iba ay nahihirapan sa pagmumukhang palpak at pinapayuhan siyang kumuha ng mga bagong damit, at marahil ng ilang damit na panloob. Sa tailor, sumasang-ayon ang Tailor Ford na gumawa siya ng ilang mga bagong thread tulad ng mga huli niya, at sinuhulan siya ni Yamcha para magawa ito sa loob ng isang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Goku sa gang na gusto niyang isama si Oppa dahil nag-iisa lang siya at naghihintay sa bahay. Pagkatapos ay nahanap ni Goku si Oppa na nagtatago sa kanyang tepi, natatakot na lumabas. Si Goku ay isang tunay na kaibigan kay Oppa at muling sinabi sa kanya na ibabalik niya si Bora. Natakot si Oppa na umalis sa kanyang tahanan, ngunit tiniyak sa kanya ni Goku na talagang mahahanap nila ang Dragon Ball at bubuhayin ang kanyang ama. Bumalik sila upang salubungin si Yamcha at ang gang, at handa na ang mga damit ni Goku. Tila si Goku ay nakahubad at nagbibihis sa kalye. Tapos na pagkamalan ni Krillin na babae si Oppa. Lahat ay mukhang nalilito. Pagkatapos ng mga bagong damit, handa na silang tumungo sa bahay ng manghuhulang si Baba. Sa palasyo ni Baba, nakilala nila si Ghost Usher na may nakakatakot ng ngiti. Samantala, ang mga lalaki sa harap nila ay ilang malalaking mayayabang. Pagbalik nila galing sa session nila kay Fortune Teller Baba, sila ay nabugbog. Nakita ng gang na may kakaiba dito. Patuloy na nagugulo si Goku sa pangalan ni Fortune Teller Baba. Isa pa, palasyo ito, hindi bahay. Napakaganda ng pagpapakilala ni Baba. Tila tutulungan niya silang mahanap ang huling Dragon Ball, ngunit magastos ito ng malaki, na wala sila. Sinabi sa kanila ng manghuhulang si Baba na ang iba pang paraan ay upang labanan ang kanyang 5 manlalaban at manalo, na sinang-ayunan nilang gawin. Magsisimula ang labanan, si Goku at kanyang mga kaibigan laban sa masasamang alipors ni Fortune Teller Baba. Ang premyo ay ang lokasyon ng huling Dragon Ball. Ipinaliwanag ni Baba ang mga patakaran, na ang isang manlalaban ay matatalo kung mahulog sila sa lawa na nakapalibot sa entablado o sumuko sila. Una si Krillin, at sinabi niya kay Goku na malamang nabugbugin niya ang 5. Pagkatapos ay tinawag ni Baba ang isang mandirigmang may tunay na kagat, si Fangs the Vampire. Isang paniki ang lumipad palabas, at pagkatapos ay nagiging isang kakaibang vampira na nakadamit tulad ng isang kickboxer. Iniisip ni Krillin na siya ay mukhang mahina, at tinawag ni Baba na magsimula ang laban. Biglang lumipad si Krillin sa kanya para sa isang sipa, ngunit si Fangs ay tumalon lamang at naging isang paniki muli. Nagsisimula siyang lumipad sa buong lugar, at hindi makasabay si Krillin sa kanyang bilis. Pagkatapos, tumalon siya sa likod ni Krillin, bilang isang tao muli, at kumagat sa kanyang ulo. Sinabi ni Goku kay Krillin na ipagpag siya, at tumawa si Baba at sinabing kailangan niyang magmadali at sumuko bago siya maubusan ng dugo hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay tumalon si Krillin paatras, tulad ng isang backflip, na si Fangs ay nasa ulo pa rin, at si Fangs ay umalis sa kanya at si Krillin ay unang lumapag sa ulo. Inalok siya ni Baba ng pagsasali ng dugo pagkatapos niyang matalo, ngunit gusto pa ring lumaban ni Krillin, at nagsimulang maasar, ngunit nagsimulang lumabas ang dugo mula sa mga butas sa kanyang ulo. Si Yamcha ay sumigaw na huminahon si Krillin, kaya nagsimula siyang magdasal, ngunit ang dugo ay tumutulong lamang sa halip na pumutok. Pinagtatawanan siya ng lahat, kaya nagsimula siyang magalit ng husto. Sa hindi inaasahan, biglang pumutok muli ang dugo sa kanyang ulo at nawalan ng napakaraming dugo, kaya nagsimula siyang mamutla. Sinasamantala ni Fangs ang pagkakataon na sipain siya sa lawa. Matapos bigyan si Krillin ng ilang dugo at ilang bendahe para gumaling siya, pinag-usapan ni Goku at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang plano.
Pagkatapos ay nagpasya sila na para sa susunod na laban, si Oppa at Puar ay dapat lumaban ng magkasama, kaya pumayag si Baba dahil sa laki at edad nila. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anumang tunay na kasanayan sa labanan, ang dalawa ay gumagamit ng isang serye ng mga anti-vampire na pag-atake kung saan inilantad ni Oppa kay Fangs ang hininga ng bawang at nakatayo sa anyo ng isang Kristiyanong cross, habang si Puar ay nag-transform sa isang hedgehog upang maiwasan ang nakamamatay na kagat ni Fangs. Nagre-resulta ito sa pagkatalo ni Fang nang mag-transform si Puar sa isang higanteng kamay at sinampal si Fang sa lawa nang sinubukan niyang tumakas. Masaya ang buong grupo. Sumunod na humakbang si Yamcha sa entablado upang labanan ang kanyang susunod na kalaban at tinanong si Baba kung nasaan siya. Sinabi ni Baba na naroon na siya sa kanya, dahilan upang maniwala si Yamcha na ang kanyang kalaban ay isang bug, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niyang kailangan niyang harapin ang isang mahirap makitang kalaban, si Through the Invisible Man. Binugbog siya nito, habang walang natamaan si Yamcha kundi ang hangin. Sa kalaunan ay nakaisip si Krillin ng ideya at hiniling niya kay Goku na mabilis na dalhin si Master Roshi at Bulma sa kanila. Sa kalaunan, nakasalubong ni Goku sina Master Roshi at hindi na ito nag-aksaya na magpaliwanag, at agad na kinuha sina Master Roshi at Bulma. Sa sandaling magsimula na ang labanan ay lumalala at lahat ng pabor ay nasa team ni Fortune Teller Baba. Nang nabigo ang lahat, umasa si Yamcha sa kanyang pandinig. Malapit nang mapalitan ang mga talahanayan nang nagsimulang suportahan ni Krillin at ng iba pa si Invisible Man, na nagsimulang tumugon ng pasalita kay Krillin. Si Invisible Man ay nawala ang kanyang elemento ng pagkagulat at nagsimulang bugbugin ni Yamcha, na nakakarinig kung nasaan siya. Ngunit nang magsimulang pumabor kay Yamcha ang mga posibilidad, si Fortune Teller Baba ay nagsimulang kumanta ng nakakainis na kanta, na pinalala pa ng kanyang kahindik-hindik na boses, upang pagtakpan ang ingay ni Invisible Man. Si Invisible Man ay hindi nag-aksaya ng oras at patuloy na hinahampas si Yamcha habang siya ay nahuhuli pa rin sa kanta ni Baba. Alam ni Krillin na hindi nakakayanin ni Yamcha ang higit pa at sabik na hinihintay si Goku. Sa kabutihang palad, bumalik si Goku kasama si Master Roshi at Bulma na nakabitin sa kanya, at sa tingin ni Krillin ay nasa tamang oras siya. Tinanong nila si Krillin kung ano ang gusto niya sa kanila, at sinabi ni Krillin na gusto niyang gamitin ang mga ito para sa laban na ito. Ipinuwesto niya ang mga ito upang magkaharap sila, at pagkatapos ay tumayo siya sa gilid ng ring sa likod ni Bulma at hinintay ito. Sa hindi inaasahan, agad na hinila ni Krillin ang tube ni Bulma pababa upang ilantad ang kanyang mga suso, na nagpadugo ng ilong ni Roshi, at pumulandit ito ng buo kay Invisible Man. Nakikita na siya ni Yamcha, kaya ginamit niya ang kanyang Wolf Fang Fist kay Invisible Man hanggang sa magtaas siya ng puting bandila. Excited ang lahat, at binatukan ni Bulma si Krillin para sa ganoong paglantad sa dibdib ng isang dalaga, at sinabi niyang tinutulungan niya ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Master Roshi na maaari siyang mapatay dahil sa paglabas ng dugo ng isang matandang lalaki ng ganoon, ngunit sa palagay niya ay ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Pinapurihan sila ni Baba at tumatawa tungkol sa kanyang tatlong natitirang mandirigma. Pagkatapos ay sinabi ni Roshi na ang kanyang big sister ay kumikilos tulad ng dati, at lahat ay nabigla nang marinig ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay si Baba. Sabi ni Baba na siya rin ay ganoon pa rin tulad ng dati, isa pa rin siyang sukebe, malaswang tao. Tinanong ni Krillin si Master Roshi kung bakit pa nila kailangang lumaban, kung maaari lamang niyang pakiusapan siya. Ngunit sinabi ni Baba na gusto niya ng pera o mga laban na ito, dahil masaya ang mga ito. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Baba sa loob para sa susunod na laban. Pumunta sila sa isang gusali, at umakyat sa isang pabilog na hagdan. Sinabi ni Master Roshi kay Yamcha na pupunta sila sa Devil's Toilet. Medyo nag-aalala si Yamcha, at humihingi ng payo, kaya sinabihan siya ni Roshi, huwag kang mamatay. Dumating sila sa isang pinto, at sinabi ni Baba na kailangang pumasok doon ang mga kakompetensya, at ang iba ay patuloy na umakyat sa hagdan. Dinala ni Baba si Goku sa isang lihim na silid kung saan nagdala si Invisible Man ng mga pagkain para kay Goku, bago i-activate ang isang bitag. Nagtagumpay si Goku na kontrahin ang bitag, na binubuo ng mga brick na nahuhulog mula sa kisame, at naghagis ng brick kay Invisible Man, kaya nagdusa siya ng pagdurugo ng ilong. Mayroong dalawang higanteng estatwa ng ilang devil-type figure na magkaharap sa silid na ito na nakalabas ang kanilang mga dila, at may maliit na agwat sa pagitan ng dalawang dila. Si Yamcha ay nasa isa sa mga bibig at sa ibaba nito ay ang ilang mga gross lava stuff. Si Baba ay naghuhulog ng ilang karne, at agad itong naglaho, na nagpapakita kay Yamcha na ayaw niyang mahulog. Iniisip ni Bulma na ito ay isang magulo na pamilya, at pagkatapos ay tinawag ni Baba ang mommy na lumabas sa kabilang bibig.
Pagkatapos ng isang mahabang, paulit-ulit na pag-awit, bumangon muli at maibalik muli. At lahat ng usok ay nawala, isang sarcophagus ang nahayag. Sa wakas ay nagising na ang manlalaban ni Fortune Teller Baba mula sa walang hanggang pagkakatulog. Ang manlalaban na tinawag ni Fortune Teller Baba ay isang mummy na tinatawag na Bandages the Mummy. Ito ang pangatlong manlalaban sa laban ngayon, kilala sa hindi pagpayag na talunin siya ng isang kalaban sa labanan. Sinabi sa kanila ni Baba na sinumang nagsasabing sumuko sila o namatay, ay talo, at pagkatapos ay tumawag para sa laban upang simulan. Iniisip ni Yamcha na gagamitin niya ang kanyang bilis at diskarte sa nakakulong na espasyong ito upang manalo sa laban. Tumawid siya, ngunit ganoon din ang mummy, na tumalon sa kanya. Sinipal ng mummy si Yamcha mula sa likuran, ngunit tinalikuran niya ito, at halos hindi na naiwasan ni Yamcha ang kanyang mga suntok. Pagkatapos ay hinampas ng mummy si Yamcha sa mukha, at muntik na siyang matanggal sa dila, ngunit nagawa niyang kumapit sa gilid. Sa tingin ng mummy ay naging kawili-wili ang laban na ito. Habang ipinagpatuloy ng mummy ang kanyang hindi mapigilan na pag-atake, si Goku at Anggang ay halos hindi makatayo upang panoorin ang malagim na labanan na iniharap sa kanila. Lalo na si Oppa, dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagpasok ni Yamcha sa gulo na ito. Kaya't naglabas ng palakol si Oppa sa pagtatangkang tumulong, ngunit ipinaliwanag ni Master Roshi na ang tanging taong ipinaglalaban ni Yamcha ay ang kanyang sarili, at ang kanyang pagmamataas ay tumanggi sa pagkatalo. Matapos mapagod si Yamcha, binitag siya ni mummy sa kanyang signature move, the stretching bridge technique. Habang si Yamcha ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang likod na mabali sa dalawa, lumipad si Puar sa desperadong pagtatangka na iligtas si Yamcha sa pamamagitan ng pagiging isang woodpecker at kinirot ang hindi magagapi na higante hanggang sa siya ay palayain. Sa kabila ng mga pinsala, gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Yamcha, kaya itinapon siya ni mummy patungo sa nakamamatay na asido sa Devil's Toilet. Habang siya ay nahuhulog, sa kabutihang palad, pinahaba ni Goku ang kanyang power pole at sinalo si Yamcha bago siya mahulog sa asido, na nagligtas sa kanyang buhay. Ngayon lahat ng mata ay nakatutok kay Goku habang siya ay humaharap sa banta na ito upang ipaghiganti ang pagkatalo ni Yamcha. Si mummy ay medyo nag-aalangan na labanan si Goku, nang makita ang kanyang hindi magagapi na postura. Gayunpaman, sumugod siya pagkatapos ideklara ni Goku na gagawin niya ang unang hakbang. Tatlong tama ang natamaan niya kay Goku, na naging sanhi ng pagkahulog ng batang mandirigma. Ang mga kaibigan ni Goku ay nag-aalala, habang sina mummy at Baba ay natutuwa, sa paniniwalang si Goku ay na-knockout. Si Goku, gayunpaman, ay madaling bumangon at ipinahayag na siya ay nagwa-warm up lamang. Si mummy, galit na galit, ay patuloy na umaatake, ngunit madaling iniiwasan ni Goku ang kanyang mga galaw at gumagawa ng mga biro, na nagpapagalit pa ng husto kay mummy. Pagkatapos ay naghanda ang mandirigma ni Baba ng isang malakas na pag-atake, inilunsad ang kanyang mga benda patungo kay Goku, na naggapos sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pagpupumiglas, biglang tumalon si Goku sa Deadly Toilet, na ikinabahala ng kanyang grupo. Gayunpaman, dahil doon, nakalaya si Goku sa pagkakahawak ng kalaban. Kaya naman, tinalo ni Goku si mummy sa isang suntok lang, na ikinagulat ng lahat. Inis na inis si Baba habang tinatawag niya ang kanyang susunod na mandirigma. Ang susunod na kalaban ni Goku ay isang demonyo na tinatawag na Spike the Devilman. Sa hindi inaasahan, pinuri ni Goku ang kanyang costume. Ito ang nagpainis sa kanya. Nakakagulat, maaari siyang lumipad, na ikinagalit ng grupo ni Goku dahil siya ay hindi patas. Sa sandaling magsimula ang laban, agad siyang binugbog ni Goku. Mukhang madaling talunin si Spike at muntik na siyang mahulog sa inidoro. Habang nagkokomento si Yamcha at Krillin tungkol sa kung gaano kahina si Spike, itinuwid sila ni Master Roshi, na nagsasabing siya ay 2 beses na kampiyon ng World Martial Arts Tournament. Nakakagulat ito sa kanila. Pagkatapos ng muntik na matalo sa labanan, naghahanda si Spike na gamitin ang kanyang Devil Might Beam para tapusin si Goku, kaya sinubukan ni Roshi na sabihin kay Goku na iwasan ito kahit anong mangyari. Ipinaliwanag ni Master Roshi sa iba ang kwento ng Devil Might Beam ni Spike, isang diskarteng nagpapabago sa sariling negatibong kaisipan ng isang kalaban sa mga mapanirang sinag na maaaring puksain ng anumang bagay sa kanilang landas. Agad na pinaputok ni Spike ang kanyang Devil Might Beam kay Goku. Si Goku, na parang mukhang namangha, ay nagtataka kung ano ang kanyang ginawa. Gulat na gulat siya nito. Bagamat lubos niyang nilalabanan ang sinag, kaya nagpaputok si Spike ng mas malakas na Devil Might Beam. Nakakagulat, hiniling ni Goku na kulay purple naman ang susunod. Tulad ng lumalabas na ang pag-atake ay walang epekto kay Goku dahil sa walang anumang negatibong pag-iisip sa anumang hugis o anyo, na ikinamangha ni Spike at ang iba pang nanonood sa itaas,
pati na rin si Baba, na nabigla sa kung gaano kalinis ang puso ni Goku. Pagkatapos ay naglabas si Spike ng isang trident na ginagamit niya sa pag-atake kay Goku. Isang misteryosong lalaki na may suot na fox mask at may halos sa kanyang ulo ang ipinapakita sa malapit na nanunood ng mabuti kay Goku. Halos mahulog si Goku sa Devil's Toilet, ngunit umakyat sa kabilang gilid ng tulay at nagulat si Spike. Tinapos ni Goku si Spike gamit ang isang malakas na sipa, na tumama kay Spike sa kisame at inilagay siya sa dingding. Pagkatapos ng tagumpay ni Goku, ipinatawag ni Baba ang kanyang huling manlalaban, na nagpapasabik kay Goku. Hiniling niya kay Baba na sila ni Goku ay payagang lumaban sa labas kung saan maaari silang magkaroon ng sariwang hangin. Kaya naman pumayag si Baba. Sa kanilang paglabas, may kakaibang sensasyon si Goku sa manlalaban na kakaharapin niya, napansin ang kanyang amoy na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Naramdaman ni Roshi ang ilang pamilyar sa manlalaban na ito, dahil parang nakita na niya ito dati. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.